It's already 8:20 ng umaga at magluluto ako ng oatmeal. So, ito yung isa sa breakfast ni Papa Dave para bumaba yung kanyang cholesterol. So, ito yung mga pa-diet na ganap namin ngayon. Usually, ang binibili namin na oatmeal, same brand siya, pero yun yung parang lulutuin mo siya ng 20 minutes, mga ganyan. Pero yung nabili namin sa Costco is yung 7 minutes lang, luto na siya. So, yun yung itsura niya. Laki, no? Wala na akong container na lagayan. Naubusan ako kasi nag-organize ako nung time na hindi ako nagbablog ng pantry namin. So, yung mga pasta, mga ganon. So, inano ko siya, nilagay ko siya sa lahat sa container para hindi siya kalat-kalat sa plastic bag na ganito. So, maybe one day, bibili ako ng mas malaking container para hindi siya laging nasa bag, diba? So, 1 cup lang yung lutuin kong oatmeal ngayon. Bali, yung 1 cup na yon tumatagal siya ng 3 to 4 days. Kasi si Papa Dave, kunti-kunti lang yung kinakain. Kunyari, today is 5 kutsara na oatmeal, tapos lalagyan ko siya ng iba't ibang mga ingredients pa. Ingredients talaga, no? Basta ipapakita ko sa inyo. For now, lutuin ko lang muna tong natin. Oatmeal. So, 1 cup of oatmeal, tapos 2 cups of water. Sabi dito sa packaging nito, kasi quick cooking siya, is 7 minutes ready na. Pero lutuin ko siya ng mas matagal ngayon. Kasi sabi ni Papa Dave, medyo matigas pa daw yung oatmeal nung nakaraan. Pag 7 minutes lang. So, tatagalan ko siya ng slight this time. Sa Costco, mga kalalabs, pasensya na, ngayon lang ako nakapag-update kasi kanina na busy ako. Nag-prepare ako ng breakfast ni Papa Dave, and then after that naglinis ako ng bahay, kaya hindi na ako nakapag-update sa inyo. So, hintayin ko lang tong sasakyan na dumaan no, go across the street. Hindi naman siya taxi, ba't siya humihinto? Kaloka siya. Hindi naman ako sasakay. Weird. Anyway, ibabalik ko lang tong t-shirt na nabili ko sa Costco, and then after that bibili na rin ako ng itlog. Iniisip ko bibili ako ng steak pang ba, pang dinner. Niisip ko pa kasi nga si Papa Dave di kumakain ng beef for now. Baka gusto niyang tumikim din. Hindi naman masyadong bawal-bawal sa kanya yung karne, kaso nga lang, as much as possible, ayaw niya. Kasi hinihintay niya pa yung resulta kung bumaba ba yung cholesterol niya. And it's better na rin na kung ano yung mga nagpapataas ng cholesterol, wag munang kainin, di ba? Okay, malapit na ako sa Costco. Mabilis lang to. Mabilis lang yung Costco natin. Alam nyo, mamaya for sure traffic kasi meron kaming fireworks mamayang gabi dito sa downtown Vancouver. And then it's around 10 ganyan. Pero syempre yung mga tao nasa beach na yung mga yan. Sa English Bay. Hindi ko lang alam kung pupunta kami. Kasi last week pumunta kami Saturday. So this is the second fireworks dito sa Vancouver. Mainit. Pero buti na lang mahangin.
Pero mainit pa rin. Naibalik ko na yung t-shirt. Ngayon, kuha tayo ng steak. Steak. Ang ganda naman ng sandal na to, oh. Cute lang siya. So, $49.99 yung price niya. Malambot. Yan yung brand. Ganda. Pero may sandal na ako, kaya hindi ako bibili niyan. Tinitignan ko lang siya. May mga shoes din. Skechers. I think naalala ko last time na pumunta ako dito. Meron silang anong pangalan nun? Beha brand. Pero ngayon parang hindi ko na nakikita. Siguro na sold out kaagad. Anyway, magbayad na ako. Uwi na tayo. Pauwi na ako, mga kalalabs. Kinabahan ako kasi dito ako dumaan sa may ilalim ng tulay. Sabi kasi ni Papa de, wag akong dadaan dito kung mag-isa lang ako. Pero sinubukan ko today. Sabi ko, subukan ko dumaan dito sa ilalim ng tulay. And then maraming nakatambay dyan na pala. Kaya pala sabi sa akin ni Papa Dave, huwag kang dadaan dyan mag-isa ha. Sabi niya sa akin, kasi may mga nakatambay na alam niyo na kung ano yun. Yun yung mga lulong sa bawal na gamot. So, binilisan ko na lang yung lakad ko kasi pakiramdam ko sumusunod sa akin yung lalaki. Kaloka. Ay, kinabahan ako dun So, hindi na ako dyan dadaan next time. Never again. Kumabog yung aking dibdib ng bongga. Bahay na ako, mga kalalabs. Grabe, ang layo nung nilakad ko. Kasi umikot ako, punta pa akong IGA. And it's super hot. Sobrang init. But that's okay. Nabili ko naman yung mga kailangan ko. Bumili ako ng beef, mga kalas. Tinanong ko si Papa Dave kung okay lang ba sa kanyang kumain ng beef salad. Sabi niya, okay lang, no problem, just a little bit, sabi niya. So, sabi ko, okay. Matagal na rin kasi siyang hindi kumakain ng beef eh. So, I think this time parang gusto niya na rin kumain ng beef. Anyway, tinan niyo tong mint na binili ko. Ang bango. So, gagawa ako ng Thai beef salad. Kaya bumili din ako ng cherry tomatoes. And then, of course, itlog. Cucumber. Paborito ko ang cucumber pag nilalagyan mo ng suka. Tapos, salt, black pepper, at saka konting asukal. Paborito ko siya. Yan yung ini-snack ko. And then, steak, of course. Wow! Steak. Nag-steak kami. And then, lettuce. And then, bumili din ako ng bananas in pajamas. Naubusan na kami ng banana dito sa bahay. Alam na this, para kay Papa Dave, of course. And then, we got lime. So, yun lang yung binili ko. Patingin nga yung beef na dumating yung in-order ni Nicole sa Amazon. Ano ba itong pabango na to? It's vanilla. It's not my... Yeah, I'm not a vanilla person. I like vanilla. Nakaka-hello. I like Nakaka-hello. Patingin nga yung This yung one para sa hair mo. a tutorial on how to do a blowout. See, you don't have to pay for a blowout and stuff. Blowout. Just Ayan, layer pinabili na niya yung- kay Papa Dave. Pang pang ganun-ganun. Yeah, layered na kasi yung buhok ko eh. Layered yung buhok niya, pero haba-haba na ng hair ni Nicolette eh. And siya nga pala, mga kalals, kung may mga anak kayong dalaga, mga above same age ni Nicole, 16 years old, namomblema siya sa mga tumutubong pimples sa mukha niya. Sabi ko sa kanya, Nicole, it's normal. Kasi nung high school ako, may ganyan din. Na-stress siya sa mga pimples niya. Sabi ko sa kanya, i-make sure mo lang na laging malinis yung face mo. Meron siyang ina-apply sa mukha niya kung ano-ano kasi, kung ano yung nakikita niya sa TikTok yata. Don't trust. Ginagaya niya, tas pinapabili niya or binibili niya, nilalagay niya sa mukha niya, ayan tuloy, na-irritate yung mukha niya. Sabi ko sa kanya, yung mga nakikita niya sa TikTok, na mga gumagamit ng mga skincare,
Yung mga yan, sometimes, ano yan, Iba yung skin type. skin type different, and sometimes di na rin ako naniniwala sa mga, yung mga content creator ngayon na gumagawa ng review ng skincare. Yung sabihin, biglang nawala yung pimples, yung pala edited lang yung meron ako nakitang video, sabi niya may scar siya. Tapos pinopromote niya yung parang pantanggal ng scars. Naglagay siya ng scars dito, naglagay siya ng scars dito, naglagay siya dito. Tapos sabihin niya, naglighten. Tapos, sabi ko, sure ka na yun, yung scars yun. Tapos, nagbasa ako ng sa comment section niya. Sabi niya, ano naman yung pinaglalagay mo sa katawan mo? Nanluloko siya ng mga nanonood sa kanya. Sometimes you can't trust anyone anymore. Especially sa mga, anik-anik, yung mga skincare na ganyan. Alam mo yun, much better na ikaw na lang ang mag-experiment. Alam mo yun, mag-observe. Ikaw na lang mag-review ng mga items na nabibili mo. Kasi, kung lagi tayong maniniwala sa mga nagsasabi na ang ganda nito, tapos pag binili natin hindi nag-work sa atin, o kaya meron yung magsasabi na nakakaputi ng kilikili, ikaw naman kasi gusto mo mapaputi ng kilikili, bibilhin mo yung deodorant, tapos hindi nag-work sa'yo, madi-disappointed ka, diba? Sometimes, they fake it, diba? Mga kalabs, ano yung pinifake nila? Nalolo kami. Ay, nako. Marami na yung mga ngayon. Basta kumita ng pera. Pero, alam nyo, you just need to be, to be kind. Alam mo yun, to be good person. Pag kasi ang babalik sa'yo talaga, pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, gumawa ka ng mabuti sa mundo, may babalik at babalik sa'yo mabuti din at maganda, diba? So, we should just learn how to do kindness. Kaysa naman, kikita ka nga kung ano mangyayari, di ba? Much better yung be honest, be kind, ganyan. Tapos yung may napapanood pa ako, ang dami kong chika today. Yung napapanood pa ako about sa sugal, yung sa online sugal. So, nalulungkot ako kasi dati before, nalulong din ako sa sugal when I was first came here in Canada, mga 2 years, ganyan. Nung second year ko na pupunta ako sa casino, I think hindi ko pa to na kukwento sa inyo, but it's really bad. So, kailangan talaga, iwasan po ang magsugal kasi pag nalulong kayo, lahat ng mga naipundar nyo, mawawala yan. So, naranasan ko yan. Kaya sa mga nag-online sugal na yan, dapat ihinto nyo yan kasi masisira talaga ang buhay nyo. No to sugal. Alam niyo yun? Kahit pa anong mangyari, i-invest nyo na lang yung pera nyo sa mga kung ano-ano dyan. Magnegosyo kayo, much better. Kaysa naman yung pera mo nakakarampot, isusugal mo pa, natalo, wala ka na tuloy pambili ng bigas, diba? So, no to sugal. And napanood ko din yung mga natatanggalan ng mga Facebook, ganyan-ganyan yata. Kasi nag-promote sila ng online sugal or something like that. Nakakalungkot kasi ang hirap na nga ng buhay mo, pinahirapan mo pa, nagsugal ka pa, di ba? So, pag-isipan nyo mabuti yung mga ginagawa nyo. Especially me, grabe. Ay nako, kung alam nyo lang nung before, na kung hindi rin ako tinulungan ni Papa Dave, yung hindi niya ako sinabihan na ganito, ganyan, grabe. Siguro, until now, nagsusugal pa rin ako. Pero buti na lang, Papa Dave saved me. Pina-blacklist namin yung pangalan ko sa lahat. Pina-blacklist talaga namin yung pangalan ko sa casino kasi nga nalulung na talaga ako. Like parang sabi ko gusto ko mabawi yung pera ko. Like libo-libo yung natalo sa akin sa casino, mga kalalabs. So, yeah, it's very wrong. Very wrong na decision yun sa buhay ko nung mga panahon na yun. But I am super grateful and happy kasi never ko nang binalikan yung ganong addiction. Kaya kayo mga kalalabs, don't be addict sa sugal. Please. Wag. Kasi kawawa kayo, kawawa ang pamilya nyo. Diba? Walang nagiging successful sa sugal. Yun lang, na-share ko lang. Okay. I will put away my grocery. And then maya-maya magpe-prepare ako ng steak. Oh my god, look at that steak mga kalalabs. Yummy, yummy. Yummy, yummy talaga. Masarap yan. Okay, let me put away this. And then, pahinga ng slight.
Medyo umiinit na dito sa loob ng ano namin, condo namin. Pero mainit naman talaga. Kaya wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay, di ba? Sala sa lamig, sala sa init. Kain tayo mga kalalabs. Ito yung ating pa-dinner. Steak with salad and then noodles. Ayan. So, ang ginawa ko lang naman dito is, lagyan ko lang ng black pepper and salt yung ating steak. Hindi kami naglalagay ng butter now. So, walang butter yan. Olive oil lang. Tapos, cherry tomatoes, cucumber, bell pepper, and then yung noodles. So, ayan yung ating pa-dinner. Kain po. You wanna say hi? Come, say hi. They're asking, how are you? Oh, say hi. Hello, how are Sobe? I'm fine. You will tell them, I'm fine. I'm big now. I'm chubby. Magpapabrush daw siya. Ayan. Katapos lang namin nag-dinner. How's the dinner, love? Oh, so beefy. Beefy. I loved it. He loved it. I was worried that it's not allowed for you. But you said it's okay. That's why that's the one I made. Usually, ang dinner ni Papa, they fish and then beans. You still have beans Oh, beans would be good too. for your snack later if you want. It's good to mix. Yeah. Oh, huh? Look. We're going to watch news. And then what? And then what? Ubay. Mamaya punta kaming mga kalalabs. Celebration of lights. We're going to watch the fireworks. Pero late na yun mga kalalabs. Mga around 10:30. And siya nga pala mga kalalabs, shoutout po sa lahat ng nag-comment sa ating vlog yesterday. Maraming salamat po. Sobrang nakakataba ng puso kasi hindi ko ina-expect na marami pa rin sa inyo ang nanonood ng vlog natin. Maiksi lang yung vlog ko yesterday. And it's just that parang pa-life update ko lang yung vlog natin yesterday. But today will be longer, I think. So, update ko na lang kayo ulit mamaya kasi manonood tayo ng fireworks. Right? We're gonna watch the fireworks. Kain ka na? On the way na tayo sa English Bay para manood ng fireworks. Alam nyo ba, almost 9 PM na. And maliwanag pa rin dito sa amin. 'Di ba? Maliwanag pa rin. So si Nicole ay andito sa side ko. And then si Papa Dave nasa harapan ko. Hindi kami ulit magkakasabay maglakad. Alam na Diaz. Nagbablog kasi ako. Ito si Papa Dave, oh. Hello! Si Nicole. Hello! Nicole, she's gotten so big now. I know, right? She's taller than me now. Dalaga na. Dati si Nicole, naglalaro siya dito. Nung pa siya, 7 years old, ganoon. Tong park na to. And then, meron kaming hindi ko na maalala kung meron kami sa Instagram. Dito kasi, yung naglalaro kami ng snow. Hindi ko alam kung meron ako sa sa Instagram. Look at him. He's like a K-pop guy. Bahay na kami, mga kalalabs.
lalaruin ko sana si Ubi bago ko mag-shower. So, it's already 11:13. And alam nyo ba kung ano nangyari? Yung fireworks this time is so smoky. Kung alam ko anong nangyari sa nila, fireworks, kung anong gamit nila. Oops. Dahil lang ayusin ko kayo. Wala tayong tripod. So, dyan muna kayo. Yan. So, last time na pumunta kami, okay siya, maganda siya. Pero this time, what happened to their fireworks, love? So smoky. Maybe it's not, no wind. Ang init. Ang init today. Kasi last time, malamig. Kaya nagdala ko ng jacket ko. Sabi ko, magdala ko ng jacket ko. Baka same nung last time. Malamig sa gabi. Pero ang init. And then yung fireworks, di mo na makita dahil sa usok. Grabe. I wonder what happened to it. Maybe it's a bad quality fireworks or... They bought them from Temu. Loko ka. Sabi ni Papa, binili nila yung fireworks nila sa team. Pero na-enjoy naman namin siya. It's just that, like, parang yung usok, umikot siya sa mga, sa mga building. Makikita mo talaga siya. Kasi last time, clear na clear talaga siya eh. So this time, like, you can see yung makapal na usok. Tapos maaamoy mo talaga na, may pulburo siya ng paputok. But anyway, ganun talaga. Meron yung time na perfect, meron yung time na hindi. But we still enjoyed it. So anyway, mag-end na ako ng vlog, mga kalalab. Sana po na-enjoy niyo yung vlog natin today. So if you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe. If you haven't yet, ring yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. Good night. Bye-bye.